Blood is thicker than water. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito? Sige, mga pre, pag-usapan natin ang kasabihang blood is thicker than water. Madalas natin itong naririnig, di ba? Pero madalas itong mali ang pagkakaintindi. Marami ang nag-iisip na tungkol lang ito sa pamilyang biyologikal, pero ang orihinal na kahulugan nito ay mas malalim. Sa kasaysayan, ang dugo, sa kasabihang ito ay hindi limitado sa ugnayan ng pamilya. Alam nyo, ang orihinal at mas kumpletong bersyon ng kasabihan ay, "The blood of the covenant is thicker than the water of the womb." Isipin nyo ang mga sinaunang panahon, lalo na sa konteksto ng digmaan. Ang mga sundalong naglaban ng magkatabi, na nagbahagi ng parehong mga paghihirap at nagbuhos pa ng dugo ng magkasama, ay bumuo ng napakatibay na ugnayan. Diyan nagmula ang ideya ng dugo, na kumakatawan sa malalim na ugnayan na nabuo sa pamamagitan ng pinagsamahang karanasan at sakripisyo. Dito, ang covenant ay nangangahulugang isang kasunduan, isang ugnayan, isang malalim na pangako, na nabuo sa pamamagitan ng pinagsamahang karanasan, na lubos na naiiba sa simpleng water of the womb, na kumakatawan sa biyologikal na kapanganakan. Kaya, habang hindi ko binabale wala ang kahalagahan ng mga kamag-anak sa dugo, mahalagang tandaan na ang blood is thicker than water, ay hindi lamang tungkol sa kanila. Ito ay umaangkop din sa mga pamilyang ating nililikha, ang malalalim na pagkakaibigan kung saan ang katapatan at suporta ay kasing tibay. Kung ito man ay pamilya sa dugo o pamilyang nabuo sa pamamagitan ng pagkakaibigan, ang parirala ay nagsasalita sa kapangyarihan ng mga hindi natitinag na ugnayan. Mahirap tukuyin ang eksaktong pinagmulan, ang mga pagkakaiba-iba ng sentimentong ito ay maaaring masubaybayan pabalik sa mga panahon ng medieval, na may mga pagpapakita sa maagang panitikan at mga salawikain. Ngunit ang mahalaga ay ang kahulugan nito at kung paano natin pipiliin ang mga taong itinuturing nating bahagi ng ating pamilyang nabuo sa pamamagitan ng blood of the covenant.